regular season as we proceed with the broken walls. A decent amount of games for both of these teams already, considering na matagal na sila nandito, but you're looking at a possible draft in game number 2. Kung sakaling ibibigay ng Lunox, tingin ko red side, mas ma-open yun. So ngayon, TLPH sa red side. Why is that the case? TNC will not first pick the Lunox. Pakiramdam ko. Agree. Doon kasi sila malulugi. TLPH can snatch that. So instead, bakit natin pag-isipan, iba na natin. Ngayon ang tricky, TNC have opened up yung Yuzhong. First pick Yuzhong ba to? Yun na nga! First pick Yuzhong, ninakaw! Sa TLPH. They're willing to give away the YSS. And I think that's what they're gonna be picking up. TLPH, ito din. Yung kanilang ginamit noong game number 2. That's been the combination, the winning combination of a lot of teams in the playoffs. So Joy usually ang pinipili ng TNC with this hero. Then you can also close it out with another tank hero like the Uranus for example. Pero syempre, Kimi muna ang uunahin ng TNC. Kimi and Joy looks good for TNC. Okay naman, Hayabusa. That also works well for the team. Hindi na dapat paabutin pa ng second phase ng TNC yung kanilang jungler choice dahil maubol sila. So instead, it's the Mama Coco Fanny. Not bad. Here we go. Not bad at all. Not bad at all indeed. I felt like for TNC, they want to be a little bit more active pagdating doon sa early game. Kasi yung nakita natin kanina mula kay Lancy, sure the Novaria can dish a ton of damage, pero may expect mo pa yun sa middle or later portions eh. It's a safe option, but you want to be a little bit more aggressive. Kailangan masabayan mo yung tempo kasi yun yung nakikita natin sa mga laro ngayon eh. Pag naglaro ka ng defensive, medyo mahihirapan ka na maka-bounce back. And speaking of playing defensively, hindi pwede maging defensive din ng mage na TLPH. They can go for Valentina, but instead they will go for the Ruby. Can be played sa XP, can also be played in the gold. Isang traditional na sagot sa mga Fanny. Ngayon, dahil dun sa instant stun na meron siya courtesy of the second skill, meron ka pa rin combo na pwedeng makuha. And TLPH will just secure yung kanilang heal the ban. Sipin mo si Bibi, nag-chillax lang dyan sa gitna. Siya lang ang pwede dyan. Alam mo, siya lang ang pwedeng tumayo dyan at umupo dyan kung gusto niya man. Pero respect kay Bibi na nandyan ngayon at sa atin ding mga MPL fans na nandito mismo sa Cuneta Astrodome. You were talking about the bans. Balik tayo dito sa ating draft. The Hilda has already been removed. You don't want a Hilda na magulo itong YSS. Lalo na din yung Ruby in certain situations. Tapos yung Grab, idadagdag pa ng TLPH. So somewhat, these are very targeted options. Una, yung Grab ni Chakno na ginamit niya ng game number 5. Pangalawa, yung Hilda that gives TNC that bit of flexibility na ginagawa nila in their previous games. Arlott being banned by TNC, a good ban. Will they ban the Valentina as well? Kasi ito yung mga heroes na pwedeng na naman pangsagot dito sa isang Fanny. And TLPH. Uy, si Mamsh. Uy, Mamsh? Ay, hindi pala. idol natin yan. Idol natin. Matagal na rin sa community si... ewan ko okay lang i-disclose yung name niya. Pero basta, matagal na siya sa community. Shoutout, sana narinig niya ngayon. Hello po. Alright. Valentina ba? Farsa instead. No Grak. Merong Khalid pa ang TNC that can be played in this scenario. And also, Uranus can work kasi yung Yuzhong pwedeng maging golden eh. Apart from that, yung Cho naman para sa TNC. Also looking good. Yan yung pwedeng gamitin dito ni Benny Cutie. The last option na nakikita ko dito is the Bane. So, in order, ang tingin ko priority dito is Cho, number 1. Number 2 is the Bane para kay Mr. Ben Cutie. At para naman kay Chakno, without the Hilda, Hylos, or the Khalid ang usually ginagamit nila. Just to speed up the tempo, kita natin ngayon yung hero synergy. I believe this is for all of the teams that have used this. Itong Yuzhong and the Kimi na kapag magkasama, it's the perfect combination. Still undefeated in Season 16. Andun na naman yung Hylos. At iyan, ibabypass nila yung Cho. They're gonna go with Bane at mabilis ang sagot. Edith making his comeback in this game. Sanford napahugot sa baul ng konti kasi tinanggalan siya ng Arlott, tinanggalan ng Phobius, dininay din yung Yuzhong. Sabi niya, sige, edit ko na to. Madami ding damage from long distance. Bigla ang side ng TLPH. Nandiyan ang Farsa, nandiyan ang Edith. Gatot Kacha, parang pang pronta. And the Farsa as well. This Ruby, coming out from OHEB. Hindi ganun kaganda ang matchup versus the Bane. Pero, ganun pa rin naman. As long as makapag-farm siya versus Bane, it will be good. TNC, napakaganda ng composition nila. I'm excited to see this in full fruition. Kakayanin ba nilang makabawi sa Game 2? Both teams having some really good damage outputs. Pero sinong makakapag-set up to get the damage
damage done. TLPH leads by 1. TNC looks to equalize. Casters, take it away. At malalaman na natin yan sa pagpasok natin dito sa game number 2 of our best of 7 lower bracket finals between TNC Pro Team and Team Liquid Philippines. Nakaisa na ang Team Liquid Philippines sa pinakauna nating laro. Ang tanong ay paano nga ba makaka-comeback ang TNC dito? This time ay hindi pa rin nila ibibigay sa TNC ang Lunox ni Lancy at may mga bagong lumabas. Itin para kay Sanford. Yeah, mukhang debut ng mga kakaibang picks talaga pagdating dito sa brawl draft between TNC and TLPH. Pero one thing naman na gusto ng TNC is nakuha nila yung Dragon mula kay Sanford. Oo, nakita natin kung gaano naging sobrang effective itong 3 Mariuzong kahapon in their series against Onyx Philippines. I believe that was 2 solo kills against the Arlot ni Kirk. Pero Yes. napakaagang pagpunta para dito kay Sanji. And the Sansan duo already dealing a lot of damage para dito sa Yuzong. Parang bumabalik na nga yung mga dating matchup yung Edith and Yuzong. And ang ganda rin compensation dahil kung hindi sila naka-marksman gold lane, at least may pagka-marksman yung XP lane. Oo, kumbaga pag nag-primal wrath kapag naghubad, nagiging marksman yung kanyunya. Maagang aggression mula doon sa Fanny. And ito naman yung favorite din ng TNC. No? Actually, na-enjoy ni Zaida yung nakikita niyang draft kasi parang kahit saan siya magpunta, pwede siyang dumalaw basta enough yung kanyang energy. Napakatindi talaga nung Fanny ni Zaida. The last time na nakita natin to, binansagan ko siya sa sarili kong The Reverse James Bond. Imbis na 007, nag-700. Napakahirap naman kasing gawin no? Siyempre sa MPL Philippines kung saan ang dami ding nakakaalam kung paano nga ba kontrahin ang Fanny na ito. And looking at what's happening right now, TNC Pro Team, alam nilang may maliit silang kalamangan pero to see this Fanny snowball ay kailangan pa niyang makakuha ng 1 o 2 pang kill. Yun yung pinakakailangan na gawin ng TNC. And malaking bagay yung ginagawa ni Chakno na pagbibigay ng vision no? Kasi ito yung magbibigay ng info for TNC. Kaya nilang lumaban. But for TLPH, even though they're equipped na may mga pang-defensive tools naman for Honey, Remoro, Si JP ay naipit nga lang doon side na makakuha pa rin nung pagong. Hindi nakalapit si Carlito. May ipit pa si JP mamamatay sa kamay ng TNC. Yeah. Sa maganda example yun kung gaano kahirap yung buhay dito ng TLPH. Even though, again, no, ang dami nilang fighters, ang daming capable sumabay doon sa Fanny. Ang number 1 problem talaga ngayon ng Team Liquid Philippines ay si Trimar. Once na available yung Black Dragon form, basically yung box ng TNC ay dala ng Dragon. Nakita nga natin, no, talagang binuhat niya yung turtle fight na yun with that Black Dragon form kung saan linangoyan niya si Carl TC up until to the point no, na hindi na nga nakapag-contest para doon sa pinakaunang pagong at dahil dyan, no, medyo dadaanan ni Sanji, si Sanford, pero nandiyan pa rin naman si Chakdu para magbigay ng konting alalay dito kay Trimar. Looking at the Infinix in-game equipment, wala pa naman masyadong pagkakaiba pero may maliit na kalamangan si Lancy against Sanji. Sumubok dito si JP na tauhan ito si Zaida. Sumubok din naman si Zaida na bigyan yung cut of catch ni JP pero measurement lang ng damage Hindi pa niya kaya ngayon na tunawin pero glorious pathway. Nilatag ni Chakno, magkakatrasa ng TLPH at hindi sila papalag. Natakot si Sanji kasi nandun yung Dragon, men. Parang naisip niya baka willing mag-commit ng talon Petri si Trimar. So may defensive maneuver lang naman kami na from the far side. Kaso malaking bagay yan pagdating sa third and fight. So lumabas yung glorious pathway, hindi ligtas si Sanji. So wings by wings na lang yung pwede niyang magamit. And that means yung zone dito ng TLPH lalong lumiliit. Oo, at saktong-sakto by that moment ay available na rin naman ang Black Dragon form. And here comes si Crucial Light in backup para dito kay Zaida. Makuha na niya ang kanyang Blade of the Heptasis kaya naman pwede tayong makakita ng ganitong play! Napakasakit ng damage mula kay Zaida at ilang iglap lamang ang kinailangan para patayin itong si Sanji. Yung plano sana nila na kumuha ng rotation na intercept nung pinuntahan sila ni Zaida. Kakabili pa lang ng Heptasis, in-ROI na agad. Oo. Anong time deposit? Walang ganun-ganun, pre. Wala ba? Ito yung pagkabili pa lang, tanggal plastic kagad, di pa nakakauwi. And super efficient gameplay mula din sa TNC kasi ito yung kanilang window. Ito yung mga panahon na malakas sila during objective takes and kapag naka-up yung kanilang mga ultimates, especially yung cutthroat mula kay Zaida. Na manggagaling na damage mula kay Zaida. Dinamapa, si Owen ang pating. Inatay mo sa loob ng torrent. Di pa
papaalisin. Pero hindi tatama yung AOG at makakatakas ang assassin. Medyo matapang yung ano na yun, yung pasok na yun. Pero si Oheb, even though nag-TP-TP siya, medyo masakit sa kanila yung nangyari. Using the flicker and even yung AOG na burn mula kay JP, this is just gonna open up the map for TNC. After mag-purple ni Zaida, expect another rotation from the Fanny. Naku, mukhang masaya TNC Pro Team sa napakagandang early game nila, especially on this Zaida Fanny na talaga namang matagal nang pinupuri ng maraming mga pro player. Hindi man nakikita sa mga international stage, ay mismong yung mga players natin dito sa Pilipinas ang pumupuri sa Fanny ni Zaida. Nagsimula si Zaida bilang apprentice ng GOAT kung tutusin. Kasi siya yung nagiging substitute mula pa nung panahon ng Echo. Naglaro siya for MDL. Pinakita niyang may sarili siyang pangalan at ngayon kalaban na niya yung tinatawag niyang kuya noon. Matter of fact, may mga discussion dati na mas mainit yung Fanny ni Zaida. Kasi laging sinasabi, even si Carl, laging niya sinasabi, work in progress yung kanyang Fanny. Pero yung Fanny ni Zaida, kinakatakutan talaga even during his tenure in the amateur scene. And ngayon, nararamdaman natin, even ng regular season, full respect talaga. Kapag kalaban mo TNC, kailangan mo tanggalin yung Fanny. At kung tutuusin, handa naman ang Team Liquid Philippines para sa Fanny na ito. With the Ruby, of course, nandito rin yung mga crowd control na nanggagaling kay JP. Sadly, talaga nakakahanap at napakabilis makahanap ni Zaida dito ng mga kills. In fact, yung isa nga sa mga pinakamahirap na patayin, yung pa yung inuna niya with a rotation in the XP lane. And magpapahirap pa rin sa buhay ng TLPH is walang kayang sumabay doon sa side lane. Post 5 minutes, ito na yung mga panahon na yung jungler ay nag-take over sa isang side lane. And unfortunately, May play naman gagaling kay Trimar at si Sanford ay pinura ng ganun kabilis. May glorious pathway pa kinilatag si Chaco para lang di makaalis agad ang DLPH. Pero nandiyan pa si Trimar nagtatragon. Nagpapakita lang pero hindi siya papasok. Si Zaida magiging target pero sinisimulan na paunti-unti yung turtle. JP naman ata ang susunod nila. Cartesi nariyan lang sa may bandang kilid. Pero hindi ka Chapno doon sa likod! Silpat kinutungan ito si JP. Nagpagamit na ng revitalize pero mapaburst daw siya ng mga members sa TNC. Si Sanji napakatapang ng pwesto. Makikita siya ni Trimar. Si Cartesi ay medyo low na rin ang HP. Pero nandiyan sa Aray ko Philippine ba? deadly catch in the aisle to get the goat down. At makukuha pa nila yung turtle. Hinabol ng mga pating ang kambing. At dahil dyan ay makakakuha sila ng objective at iniisa-isa pa dito si Sanji with the third as well. TNC Pro Team lulobo ang kanilang lead at si Oheb naman ata ang susunod nila. Sasayawan pa ni Zaida itong si Oheb. Hindi tumama yung I am offended. Pero dun sa babae may nangyayaring laban. Sanford ay napatransform na. Pero hindi pa rin niya kayang banata ng mga members ng TNC. Pero may AOG na manggagaling kay JP. Pero hindi nila maaabot ang traction pulse. Ginamit na rin Lancy. Sumusubok pa na pahabain yung laban. Pero wala pa rin casualties. ayaw magpa-analyze ng TNC and ayaw din nila magpalaro sa TLPH. Nagsimula ito sa sinasabi natin kanina, bawal sila magpunta ng side lane. Kailangan protektahan si Cartesi kasi kaya siyang one-shotin nung Fanny. Pero ang sagot ng TNC, alalayan natin yung Fanny. Kung gusto nyong samahan yung mission nyo, sasamahan namin si Zaida. And kaya nagsimula yung constant brawl na nakita natin. For 1 whole minute naglalaban yung TNC, kaso lamang talaga sila because of the heroes dito na hawak ng TNC. Yung pang zone with the Black Dragon form, dagdag mo pa dyan yung Glorious Pathway. And even yung Feather Airstrike kanina ni Sanji, napakaganda sana kaso nakatakbo pa si Lancy with the Purify. And then nag-reset yung skirmish. Naramdaman na naman ng TLPH, lugi talaga sila sa 1v1. And even Benecutie finding the Essential kill. Sobrang laking bagay nun. Ibang klase talaga maglaro ang TNC Pro Team when they're using this fighter gold. Ang layo sa nakita natin ng game number 1 at ngayon Team Liquid Philippines nag-aanap pa under a 4K gold deficit against TNC Pro Team. Strict cable dito pa rin. Pumapasok na kay Sanji. Wait lang, hipan mo pare! Ayun! Hindi nahipan! Na lethal ignition si Sanji. Sanji, hindi siya kumuha ng Arctic Men. Hindi niya nahipan, hindi niya napalamig, nasunog siya ng lethal ignition mula kay Zaida. May isang cable pa nga nag-miss dun eh. Pero enough pa din yung damage ng Fanny. Oh, wow. JP, nasasaktan siya dun sa damage. Out contraction balls mula kay Lancy. Kinailangan niyang mag-unbreakable out. Kinailangan umatras ng TLPH. Lord ang pinag-aagawan. Hinahawak-hawakan ni Lancy. Nakapwesto naman ang TLPH sa kanan. Kaliwa ang TNC. Yeah, medyo mahirap talaga ito for Team Liquid. Wala silang instant jump. Kailangan nila mag-burn yung mga flicker pero it has to be the right target. Kaso ang problema, parang si Lancy lang yung accessible kasi first of all, siya lang yung nagpapakita sa harap ng TLPH and katabi pa niya si Chapno. Oh, at buhay
Maitutuloy na nga nila ang Lord na ito. Hawak ni Trimar ang Pixel Bush kasama ni Jack Noob. Nice push check mula dito kay JP. Pero mukhang alam din ng TNC kung nasaan tumatambay ang Team Liquid Philippines. Feathered airstrike, kumakapita. Ito na yung Dragon. Yung Black Dragon 4 para sigurin ito si Sanji para bigyan Wow! ng sa dalawa. Sakto kay Sanford at kay Sanji. Pero si Carl, DC ang papanatan ni Zaid at inabutan. May mga pating pang binitawan. AOG ay nandyan. Counter kill against Benny Cutie. 1-2 trade. Pero lamang pa rin doon ang TNC. Hawak nilang posisyon ngayon para sa Lord. Hindi nila mapigilan si Saidamen. Na-burst ng biglaan dito si Carl TZ. At itutuloy na nga ng TNC Pro Team ang Lord na ito. Hinahanap sa bootcamp eh. Kita-kita ni Zaida, si The Goat, pero ito at TLPH, wala silang Dakota ni Mar! May muntik-muntikan lang siya doon. Naka-burst down. Nakaiwas naman siya doon sa damage sa Feathered Airstrike. Pero si Chakno ay hindi pa rin pinagpapahinga. Itong si Sanji. JP sa gitnaan. OM. Zaida pa rin. Napakagandang ayaw pwede. Don't run wolf can play. That's it. Mamatay si Zaida. Kanyang ayong Lord. Pero kapalit ng buhay niya. Ngayon si JP hinaharapan pa rin itong si Lancy. Nandiyan na ngayon si OM. Purify popped. Pero hindi niya makokontrol si Lancy. Buhay pa din naman. 2 sa 1. Pero ang Lord ay hawak ng Phoenix Army. Kahit pa paano, TLPH, nakakahanap sila ng mga magandang skirmish outside of these team fights. Yung team fight skills ng TNC kapag na-burn, pwede sila pumalag. So, kailangan nilang gawin yun for the next set. Kasi ngayon, TNC, hawak nila Lord, hindi nila ma-maximize however, kasi marireset yung control ng mapa. So even though kita natin kanina, lamang na lamang sa team fight yung TNC, if matadrag out nila, let's say mawalan ng energy yung Fanny, mawalan ng ultimate si Trimar at pati na si Benny, even yung revive nila sa Kajora's Pathway ni Chakno, kaya nilang lumaban. Yun naman talaga ang kalakasan ng Team Liquid Philippines, ang prolonged team fights, especially with Sanford on this Edith. The moment na magamit nga ang Primal Wrath dito, kahit kalahati lang yung passive o kahit nga wala talaga at all, ay makikita natin bumabalik ang kanyang buhay. Same could be said para dito kay OM. Ang prerequisite nga lang ay kailangan tumama ng mga abilidad. Here comes the Lord push mula sa TNC Pro Team. Si Chakno ay napagamit na ng conceal. Available pa naman ng mga ulti. Gagamitin na ang Glorious Pathway. Glorious Pathway na nilatag para sana makahabol pero hindi itutuloy ng TNC ang plano. Pero si Zaida, merong ginawa lang doon na pagkuha ng isang outer turret. Hindi nga na-maximize yung Lord pero nakakuha ng mga turrets. Medyo madaya pala yung combo ng TNC, no? Yung carpet tsaka yung pating. Kumbaga pag na-slow ka, tapos may nalabas mo rin yung deadly catch, pwede mo rin, pwede mo nang bitawan yung phone mo, itaas mo rin yung kamay mo. Oo. Na-slow ka na, may humahabol pa sa'yo. At ang pinakamasama niyan, of course, ay kung na-petrify ka pa ni Trimar. At hindi pa naman natin nakikita yan, no? Sinubukan nila kanina, pero masyadong kalat yung nangyaring team fight doon sa may bandang turtle. Nagtagal pa naman bago lumabas ang ating actually pangalawang Lord ng larong ito, 12 minutes in. TNC Pro Team, masisilip natin sa ating Infinix in-game equipment na talagang papunta na tayo sa part na napakahapde at napakahirap na rin patayin ng Fanny na ito. Yeah, masyadong mataas ang kanyang damage, especially with the penetration mula sa War Axe, Malefic Roar, and of course, Heptasis. And ngayon, ito na yung typical build sa Fanny. Actually, si Zaida rin yung pasimuno dyan, yung brute force, para hindi siya basta-basta nakokontrol, especially kapag full stacks yung kanyang brute force. Yes. Even yung mga mini stunts na nanggagaling mula dito kay Ohib, makakapag-cable out pa rin siya. So, TLPH, they really have to connect these layer of stuns para mapatay nila si Zaida. But again, hindi nga yun yung problema nila eh. Can you actually catch the Fanny? Kasi kanina pa ang nasa mukha lang ng TLPH men, yung mga sago na binabato ni Lancy. Oo. At nakakatakot din yung mga pating na lumalabas dito kay Benny Cutie. And to be fair, no, ito yung hinihintay din ng Team Liquid Philippines. Sa moment na mahuli nila yung Fanny, pwedeng magbago yung laro na ito. In fact, makikita natin sa handcam ng isa sa mga pinakamalakas na Fanny players sa buong mundo at sa Pilipinas, ang Infinix GT30 Pro. Experience victory for every madlang gamer. Ganyan pala yun? Ganyan yun, pre. Yung phone magagaya natin, pero yung galaw ni Zaida medyo mahirap. Ang hirap eh. Tsaka pag ganyan kakapo, Pero tingnan na, kopya niyan eh. mahirap din na lumaban dito of your Team Liquid Philippines considering na pinapakura na ng side ng TNC Pro Team. Makikita ni Ohib ng bahagya pero Okay. gating makakalipad. Walang edit. Uy, teka lang. Si Chakno ba yung gusto nila i-burst down? Tinamaan ng unbreakable pero napagamit na revive na Zaida. Goes in. Hinahanap niya si Sanji pero nandun sa loob ng pader kaya di niya maabutan. Ngayon ay legit habol na magmumula sa DLPH. Nandiyan na rin yung Dragon. Nilatag ni Trimar. May mga pating pa na magmumula kay Benny Cutie. JP ang namatay. Si Zaida ay nakita niya si Carl Dizzy sa likod. Si Sanji, Sanford, Ohib na lang ang natitira. Chakno pa rin ay tutumba. Hindi makaarest sa mga members ng TNC. Ngayon 2 na naging palitan. Lamang pa rin ang TNC. Sinusubukan pa rin nilang humabol.
Respeto kay Lancy, men. Grabe yung kite na ginawa nung Kimi. Napakaganda ng traction pulse with a glorious pathway mula kay Champ ng force and flicker mula kay Sanji. Even though it looks like na makakapag-reset yung DLPH kasi wala yung Petrify ni Trimar nung ginamit niya yung Black Dragon form, men, na zone na naman yung tao sa likuran. And again, these controls mula dito kay Lancy, kay Champ at kay Trimar allowed Zaida to find the GOAT once again. And this is it. Lord secured para sa TNC Pro Team. In terms of objective control, mga pare, napakalinis ng larong ito para sa TNC Pro Team. All three turtles secured in the early game. Dalawang Lord na rin ang kanilang nakuha. Kung tutusin nga sa mapa, ay isang tore pa lamang ang nakukuha ng Team Liquid Philippines. And this is just the map pressure na nabibigay ng isang Fanny ni Zaida. Parang ang nangyayari pa nga ay tinutulak ng mga members ng TNC doon sa kaisa-isang pwesto na yun, si Carl TC. Oo. Tapos biglang may lilipad na Fanny, biglang may nakahandang pumatay. Sabi ng TNC dito, Wolf, masaya ka na ba? Ito yung box. Hindi lang box, men. Circle, triangle, lahat na ng Lahat na. Lahat na ng hugis ginawa ng TNC doon and lumabas. Actually, hindi lumabas. Pumasok yung TLPH sa kanilang box. And si Carl TZ na iwan sa likuran kaya siya nakaharap ng Fanny kasi walang crowd control para kay Zaida. Napanish kasi at ngayon susubok muli ang TNC na kumatok sa base ng TLPH. Pasag na yung tore doon sa may bandang baba. May Lord na kailangan depensahan. Black Dragon 4 may napitawan kung sila pinitawan ng sabi. Glorious pathway and attraction force sa nahigit si Sanji. Pero hindi nila papasukin dahil masyado namang malalim. No more risks para dito sa TNC Pro Team. Makakuha sila ng isang inhibitor turret doon sa may bandang ibaba at ititigil na agad nila ang siege. I would say, no, great defense mula sa Team Liquid Philippines considering na pangalawang Lord na yun ng laro. Pero isang inhibitor turret pa lang ang nawawala sa kanila. Well, yan naman yung kalungkutan sa kanilang lineup, no? Walang reliable tower taker ang TNC Pro Team. Ang pwede lang nilang gawin kapag nasa harap sila ng base ng TLPH is mag-zone with the glorious pathway in yung Black Dragon form tapos magbabato ng deadly catch si Bene Cutie. Mahapdi rin naman yan kasi magic build yung Bane. Kaso ang problema, wala talaga yung hahampas ng Torre. And syempre, hindi rin naman basta-basta papasok si Zaida sa loob kasi, alam mo na, medyo delikado yung Fanny ka. Zaida? Oy, nagpakilit lang, pre. Kala mo nagta-tryout eh. Ginagalawan, ginagalingan, pinapakita ang kanyang lakas sa Fanny. Pero for TLPH din naman kasi, mahirap naman talaga pasukin to begin with. Nandyan yung para sa ni Sanji na. By the way, ang layo ng range nun ha. Yes. Kumbaga, parehas sila may mga problema sa magkakaibang aspect ng game. Ang mas mahirap lang talaga is yung for TLPH kasi parang yung condition mo nakasalalay pa kung magkakamali yung TNC. And ang pinaka-reliable lang way talaga nila for them to actually start a team fight is talunan si Lancy. Kaso, ang gaganda ng mga timing, men, ng mga purify mula kay Lancy. Alam mo yung instant, dalawang beses niyang purify yung hook ni Oheb na walang kahit anong displacement. Talagang pinipredict niya yung hook ni Oheb. Tsaka parang tuwing pumapasok dito si Oheb at JP, laging hinihintay ni Zaida yung moment na yun eh. Yes. The moment na hiwalayan si Carl TZ ay biglang may Fanny na sumusulpot sa likod ng Isun Shin. Kaya naman if your Team Liquid Philippines, lagi kang mapapaisip, kailangan ba natin protektahan si Carl TZ o kailangan ba natin sumugod sa may bandang harapan ng TNC Pro Team? And now with this Evolved Lord, pumupunta na tayo sa ating paborito, Midnight, ang Rule of the Jungle. Kahit nakuha mo ang pinakaunang mga turtles at ang mga pinakaunang Lord, ang pinaka nagmamatter pa rin ay yung pinakahuling Lord ng larong ito. Pero maganda ang pwesto, JP nahuli! May ipit na naman siya sa gitna. Low on HP. AOG ay nagastos na. Ginamit kayo ni Oheb. Kanya kayo offended. Pero si Carl TC ay nakatingin doon sa pwedeng puntahan at pwedeng panggalingan ng Fanny ni Zaida. Muling makakasurvive ang TLPH. Pero hinahawakan na ng TNC ang pwesto ng Lord. Crucial ultimates ang nawala para sa TLPH. Walang primal wrath yung Edith. Pero mukhang reset muna sa Lord. Kailangan nila yung purple buff ng Fanny, so they have to wait for a bit. So, even though medyo masama yung nangyari with TLPH, they will have time to regroup and reset. Pero ang kailangan nilang isipin dito is hindi pwede maghiwalay na this time around si Carl at si Oheb. Kanina, nung nag-cable yung Fanny, ang bilis. Nung backtrack ni Oheb sa mga steps niya, sabi niya, uy, teka lang yung baby kicks ko. Baka mapatay. Nakita ko na baka maliigan eh. So yun na ata talaga yung decision ng Team Liquid Philippines na alagaan na lang si Carl TC. Oo. At mukhang si Oheb ang nakatutok at nakatoka kay Carl dito. Sisimulan na ng TNC Pro Team ang Lord na ito. Si Nancy ang bumabawa sa hawakan ni Zaida at mukhang papasok ang Team Liquid. Susubok na ngayon ang Team Liquid Philippines to contest. Ginamit ng Primal Rat. Andiyan naman ang Black Dragon form. Retrihan, 50-50. Si Changdo. Tumba. Retrihan.
defuse na lang. Kailangan na si Zaida pa rin ang makakakuha ng objective ngayon. Hahabol pa ang Team Liquid Philippines. Susubok pa silang pumatay sa nagiging target. Inawala ni Sanford. Pinigilan ngayon. At inabot pa rin naman si Sanji ni Benny Cutie. Pero si Owe below na rin ang HP. Naging Skypiercer stack na magpupula dun sa Bane. Pero si Sanford ay hinahabol pa rin ng mga members ng TNC. Napaangat. Inuntras. Tinuraan sa mukha. And a triple for Benny Cutie. At ito na ang bagyo na nagbabalik. Triple kill para kay Benny Cutie at may Lord na nagmamarcha sa may bandang ibaba. Dalawa ang dedepensa. Carl, TC, and JP. Paano ang atake? Ikaw ang TNC. Sinusubukan pa rin nila na pag-i-manage yung mga minion waves. My Lord, Kaya sa ba baba nila? ngayon, Carl? di ba rin nandyan? Dedepensa ang dalawang miyembro ng TNP. Ace Black Dragon Form, may nagamit na si Kaya, JP. Ay kaya. napura, pero kaya nang tapusin pa. Mapapaso ng apoy ang Team Liquid Philippines. From the Black Dragon form to Cutthroat Retry. And Benny Cutie with the triple kill. They shut down the Echo Express, the Echo System, and they get the victory. Napakalinis na victory para dito sa